Pangalawa, hindi na po siya makakabalik sa US. Paano mo sabi hindi makakabalik? Bakit? Immigration ka ba? Yun po ang mapait na katotohanan. Eh ako po, kakarenew lang ng US visa. Wala akong pakialam kung mag-renew ka. Wala ka lang pambili ng ticket eh. Magre-renew, hindi na nga nag-i-issue ng US visa ang papasok sa US basta Kung may US visa ka dito, lumipad ka na, anong gagawin mo naman dito? Kaya mo panindigan? Iiwan ang pamilya mo? Puro kayabang sa Amerika na may 10 years visa ka, kamay matagalan sa Amerika. Sawang-sawa na kami rito. Silver Voice binutote ni Kuyang Joseph, inuwi mananalo kay Okmadaliv at Casimero pumirma daw ng free agent agreement. Sa unang mga balitang boxing ay hindi pa man formal na inanunsyo ang duelo ni na current 2 Division Undisputed Champ Naoya versus WBA 122-pound interim champ MJ Okmadaliv. Ay lumikha na ito ng ingay sa Japan. Ayon pa sa mga kababayan ni Inoue na limado ang kanilang pambato. Sagot naman ng mga supporters ni Okma na huwag masyadong magpapakampante, dahil iba raw ang kalidad ng kalaban ni Okma na mas malakas sumuntok than Cardenas at mas skillful pa kay Nery. Meanwhile ay ibinunyag ni Coach Jason na ang 3 kontratang pinirmahan nila sa bagong Japanese promoter ay fight contract lamang at hindi promotional contract. Sa makatuwid ay hindi sila hawak sa leeg at malaya silang lumaban sa ibang promotion pagkatapos mabuo ang napagkasunduan. Sa huling balita ay brutal na nirebut ni Kuyang Joseph ang birada ni Silver Voice TV at ating panoorin hanggang sa dulo kung paano nilampaso ni Kuyang ang tagatahol ng kabilang kampo. Kasi, una sa lahat, pangarap niya ang Amerika. Pangarap? Paano magiging pangarap kung hindi siya tanga? 8 months na nga tumigil dito sa Amerika. Buti pa, sabihin mo, mas karapat dapat, pangarap niya, mag-stay sa Amerika para ang pamilya niya magkaroon ng kinabukasan kasama ng anak niya. Kasi lahat naman ginagawa yun eh. Exactly. Tingnan mo yung anak mo, puro English ang ginagawa, wala ka sa Amerika. Kasi bakit? Para mo rin eh. Pangalawa, hindi na po siya makakabalik sa US. Paano mo sabi hindi makakabalik? Bakit? Immigration ka ba? Yun po ang mapait na katotohanan. Eh ako po, kakarenew lang ng US visa. Wala akong pakialam kung mag-renew ka. Wala ka lang pambili ng ticket eh. Paano ka magre-renew, hindi na nga nag-i-issue ng US visa ang papasok sa US basta Kung may 10 years visa ka, mas lumipad ka na, anong gagawin mo naman dito? Kaya mo panindigan? Iiwan ang pamilya mo? Puro kayabang sa Amerika na may 10 years visa ka, kamay matagalan sa Amerika. Sawang-sawa na kami rito. Nakala mo, hawak mo ang Amerika. Wannabe, nangangarap. Si Jason po, sobra inggit niya. Kasi Inggit, kanino? Kanino siya naiinggit? Sa'yo? Anong kinainggitan mo? Unang-una, wala kang bahay. Pangalawa, wala kang boxer sa tabi mo. Anong kinainggitan sa'yo? Pag napatabi sa boxers, talo ang boxers. Yan ang balas ng Pinas. Anong kinainggitan sa'yo? Sa ano ba ba Anak ito? mo? Eh pareho lang kayo may asawa at anak, di ba? Dapat, pareho kayo magbigay ng respeto. Ang sakit, di ba? Hindi ka marunong rumespeto ng pamilya. Hindi na si Jason eh. Pasalamat nga si Jason, hindi binababoy ang pamilya mo eh. Thank you. Hindi eh. Ang layo. Oo. Hindi si Jason hindi nandadamay. Tapos sabihin mo, ikaw may pinag-aralan. Gang walang pinag-aralan sa ginawa mo. unang-una, yung mga kinaiinggitan niya, si Martin nandun na. Si Martin kainggitan. Boxer kainggitan niya. Bakit? Ano ba record dyan? Ano ba kalaban yan? Ano lang ang passion mismo nagsasabi. Ang kalaban yan, 200 ranking, 300 ranking. Yan ang ipagmamayabang mo. Gawa ng galit eh. Ikaw lang kaisa isang tao na nagkukumpira sa Casimero Brothers against sa mga grupo ng MP mo na yan. Nakakalungkot ang ginagawa mo. Puro ka basura. Harapin ko sa Las Vegas. Siyang Kahas. Kahit sino pa yan, lahat sila. Kasama ni Kuya Joben. Galit ba sila kay Casimero? Hindi. Ano nila ginagawa mo? Si Astrolabio, andon, kakadating. O ano pinagkama? Kararating lang na sa labo, ikaw nakarating ka ba? Ikaw ba nakarating? Sa likod ng ipinagmamayabang mong MP? Puro ka lang yabang eh. Wala ka naman doon. Ni sarili mo mga ser-ser eh. Hindi ka bilang ticket eh. Kinakausap sila ni Boss Manny eh. Hindi kagaya nila ni... Anong pakialam mo kausapin ng boss-boss mo dyan? O hindi? Anong pakialam? General talaga noon kasi ewan ko, hindi siya pinapansin. Sino may pakialam dyan? Lloyd Villanueva, may promoter na daw sila Kangkong pero bakit hindi ma-reveal kung sino? Exactly. Bakit hindi ma-reveal? Di ba sabi ko wala akong karapatan para mag-reveal? Di ba hindi yung channel na to? The Notorious, kahit umakyat pa sila ng heavyweight kung walang promoter, wala din. Tama. Kung walang promoter, wala din. Ay nako, hindi ako makapag-intay na ilabas ni Jason para masunog lahat kayo.
Ako na mismo tatayo dito. Susugal ka pa channel ko. Winston, pag nanood kayo dito mga kabtan, huwag na nyo ituloy puro panira. O ikaw lang ang nagsasabi niyan kasi tagasunod ka ni Jason Iyakin. Tagasunod, hindi humahanap si Jason tagasunod. Si Jason ay nakadikit lang sa kanyang magaling na boxer na kapatid. At siya ay naging coach. Hindi niya kailangan tagasunod. Dahil tayo ay sumusunod dahil pinapaniwalaan natin at hinangaan natin si Tata. Siya hindi siya umanga kay Tata. Kinaingitan niya ang posisyon ni Jason. Na depressed ngayon, may anxiety, nag-meltdown, nanakal ng asawa, at wala ng US visa. Nanakal ng asawa, walang US visa. Paano nalaman US visa? Hindi pa nga nag-a-apply eh. Paano mo nalaman na nakal ng asawa? Wala ka namang preba, hanggang prejudice ka lang. Kami, masasaya kami dito. Masaya ka? Dapat maging masaya ka dahil may matiniw kang anak. At may asawa ka pa. Dapat yan ang ipagmalaki mo. Kami, masasaya kami. Masaya lang kami dito. Happy lang. Masaya kayo Sige. nagtotoxic, yun lang. Masaya kayo nagtotoxic. Dahil pasalamat ka na may asawa ka pa na kayang pangatawan ang katarantaduhan mong ginagawa sa magkakapatid at pamilya nila. Jason, pag nagla-live, hindi niya kaya yung mga bashers. Hindi niya kaya yung mga real talk. Real talk, bashers. How do you classify them? Bakit? Kailangan pakinggan na itong real talk na to at itong basher na to ay magkaiba? Talaga lang ha? Sino ka? Dahil panig sa'yo o hindi? Ano yung mga real talk? Jason, magparaya ka na. Pabalikin mo na si Janrel sa MP. Nako, Alam mo, 4 years na kami hindi, walang pakialam sa MP mo eh. Hanggang ngayon, ba't ingay pa rin kayo na pinipilit nyong ipasok sa utak nyo, sa puwet nyo, sa tumbong nyo, sa grupo nyo, ang magkapatid? Siyempre, para makakupit naman sa kita ni Champ. Kung nandun Hindi sa MP, di kupit is for you. Bakit gusto nyo isaksak sa tumbong nyo, sa puwetan nyo, si Casimero? Ayaw na nga eh. Ayaw na. Hindi na talaga. asa na manager nila si... Hindi, Asa ng manager? Magabanga! So, sino fake news? Kung umpisa mo fake news, o sige, i-live mo ngayon na kami ay fake news. Go! news naman yun, Mike. Hindi naman sila hawak ko ni Egis Climas. Oh, totoo yan. Hindi kami awak niyan. At hindi kami fake news. Kasi inuulaan mo kung sino promotion. Di ba? Ganito kasi yan, guys eh. Si Martin, ay inis na inis talaga siya kay Martin noon. Inis na inis. Kailan nag-inis na inis yan? Ikaw ang gumagawa ng kwento para mag-away ang magkapatid at si Martin. Kasi sikat na si Martin kahit Sikat na si Martin. Tingin mo may pakialaman ka magkapatid kung sikat na siya? hindi pa champion. Lalo na nung nag-US si Martin, tapos iasar din siya kay Astrolab. Asar din siya. Ipakita mo kung saan nakasar. I-live mo bukas. Maraming natutuwa na umangat ang isang Filipino boxer. Ganun yun. Kayo, 100. O, ano sabi ni Sano? Ayan o, sampal mo. Paano ba sisikat si Martin? Wala pang napapatunayan. O, paano maging sikat? Sino kalaban niya? 200 ang ranking? Si Tata ba kumuha ng 200 na ranking? No way, never. Sige nga. Sa nakakalungkot na kalagayan ni Nakakalungkot na lagay ni Janrel. Paano siya nakakalungkot kung siya ay kumita ng limpak-limpak na salapi? Ang laban niya ay puro panalo. Lamang ang panalo, isang draw at walang talo. Thank you. At paano naging malungkot, sa laban ng 4 ay siya ay may isang sunturon na global Yep. na tinawag niya lang tingga. ito po ang real talk. Boxer na. Naaapektuhan po si Janrel ng negative image ng mga sabit lang kahit Hindi kami sabit na basta-basta. Ikaw ang sabit na basta-basta. Tignan mo, isang taon lang, isang beses lang ang pinuntahan mo sa magkapatid. Sinusuka ka. Kami, 4 na taon, hindi kami sinusuka. Kayong gumawa ng kaso. Kayong tumarantado. Kasama lang grupo mo. Exactly. Dumating sa buhay ko, may kaso na yan. Anong kaso? Act of lasciviousness. Yang act of lasciviousness yan, ipinagmamalaki nyo pa yan nung araw. Di ba? Nakalimutan ba tayo? Di ba siniraan nyo ng todo ang magkapatid? Di ba tinawag nyo ba kriminal at rapist ang magkapatid? Di ba sabi nyo, hindi makakabalik sa Pilipinas ang magkapatid? Dahil may kaso yan. May nangyari ba? Di ba wala? Wala lahat. Lahat ng paninira nyo. Kasama ng kaso nyo. May pinuntahan ba kaso nyo? Wala. Saan nagpunta si Joy? Sa buhay namin. Nakilala ko ng lubusan si Joy.
'di ba? Hindi na nila gawin yung mga nakakasira pa. Pero Sino na gawin yung mga bagay na nakakasira pa? Ano yung mga bagay na nakakasira? Tinira kayo ni Jason? White dog kayo? Tinira yung sinasabi niyong boxer niyo? Magpakatotoo tayong lalaki, no? Kayo, ang boxer niyo, ang gumawa ng katarantaduhan sa magkapatid. Nung si Tata ay nawala ng timbang, anong ginawa ng Martin mo? Di ba pag ganun pa sa may bathroom? Sino nag-umpisa nun? Si Tata ba? Kaya doon ako nagulat eh. Aba si Martin sumasakay sa katoksikan? Pag nakita ko yan, harapin ko yan eh. Kami na nga itong namumblema dahil ilang pounds lang ang kailangan namin. Na meron kami 6 pounds. Kayo pinaglalaroan nyo lang kami. Tinatarantado nyo lang kami na kapwa nyo Pilipino. Samantalang bit-bit ko nyo na tinatayuan nyo. Na pinagmamayabang ko. Handong kami mga Pilipino, inaangat ang bandera, pero may mga naninira. Sino kayo? Sino kayo?